Magandang umaga po sa ating lahat. It's Lord's Day and it's time to worship the Lord. Psalms 100, 1 to 5, before I go to prayer. Shout with joy to the Lord, all the earth. Worship the Lord with gladness. Come before Him, singing with joy. Acknowledge that the Lord is God. He made us, and we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good. His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Let's pray. Indeed, O God, we come to you, Lord, to worship you, to exalt your name because you deserve this, because you are God and we are your people. Thank you for this privilege and opportunity of coming to you, O Lord, to give you our lives as an offering, to worship you, Lord, because we love you so much. O God, we pray that your precious blood would cleanse us, purify us, and make us worthy to come to you today, O God, to worship you because you are holy. You are a holy God. You are a righteous God. And you are a loving God. Lord, salamat po sa pagkakataon na ikaw ay masamba namin sa espiritu at katotohanan. Masamba namin sa magitan ng aming pag-awit, ng aming pagsasayaw, ng aming pagsamba, ng aming pagkikinig ng iyong salita at sa aming pananalangin. Hayaan niyo po, Panginoon, na ang iyong precious anointing would flow sa lahat po, Panginoon, ang gagamitin mo sa unahang ito. Mga praise and worship, instrumentalists, mga technicians, Lord, sa aming pong pastor na maghahandog ng mensahe. At sa bawat isa, Panginoon, na gagamitin po to minister today, even sharing this live streaming to others. Lord, I pray for your anointing would flow, that every one of us, Lord, magkaisa po kami, Panginoon, in one accord, in one spirit, to give you the offering of praise, to give you this precious offering of worship, Lord, to you. May you be exalted and may you be glorified, O God, because you deserve this. Because you alone, O Lord, are our God. You are the Alpha and Omega, the King of Kings, and the Lord of Lords. And every knee shall bow and worship you. Every tongue will confess that you alone are God. We give you all the praises and the glory, the honor and worship, and we invite all the angels of the living God to come with us and worship with us. Saturate this place, Lord, with your holy presence. And I pray, O Lord, that your precious blood would cover us, Lord, and protect us from the evil ones, Lord. Salamat po, Panginoon. At binibigay namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang buong pagsamba sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Tayo po ay magpurit sa Panginoon. Hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo't inalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Pag-ibig mo, walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piging mo. Kung may pagsubok
pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala Nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na ang sa'yo'y sumamba. Wala Nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala Nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. buhay ko na. Buhay ko na ang purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala Nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tunay nga po na ang tanging pag-asa natin ay ang Panginoon lamang. At wala na tayong kailangan pa. Sa simula at sa katapusan, sa Panginoon din tayo. Yung final destination ay ang Panginoon. Walang ibang kakapitan, walang ibang hihingian, walang ibang kakailanganin, kundi ang pag-ibig, kalinga, protection ng Lord. Kaya po, hindi po tayo magsasawa na sabihin sa Panginoon na hindi ka nagkulang, ikaw lang ang aking pag-asa. Ikaw lang ang buhay ko. Ano man ang dumating, ikaw pa rin, Panginoon. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay
Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin. Kaya't ika'y sasambahin. Paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw lang ang pag-asa ko. Tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, palagi kong aawitan, ikaw lamang. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon paman. Kaya't ika'y sasambahin. Kaya't ika'y sasambahin. Paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y may pangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa
pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko'y ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Kung mayroon lamang ako sa libong buhay, hindi pagkakait, lahat sa'yo ibibigay. Gayon pa man sa'kin, isang taglay, ilalaan bawat saglit upang ibigin ka ng walang humpay. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Huwag na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat na hindi napapagal sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, gaya ng dagat, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong dinggin, kalakip ng awitin. Siya nga po, Panginoon. Hindi po, Panginoon, matatapos ang aming pagsamba sa inyo. Dahil ikaw ang Diyos na hindi natatapos, O God. You are eternal God, O Lord. Salamat po for having us, O God, experience things such as this, Panginoon. What we just have to do is to obey, to love you, to praise you, O God, to serve you. Tingnan ka namin, Panginoon, over sa circumstances, O God, over the things, O Lord, na nangyayari. We will look up to you, O Lord. We will serve you. And this is for eternal, O God. Lord, we thank you for our lives. We thank you, Lord, for giving us, O God, so much blessings, Panginoon. Di matatawaran ang pagiging Diyos mo sa amin. Thank you for loving us so much. Thank you, Lord, for making us na mag-worship sa iyo, O God. Ano man ang mangyari, Panginoon, sa amin, we will hold on to you, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat po. Tunay na mahal mo kami, Panginoon. And we praise you, O Lord. This day is for you. Every breath, Panginoon, sa lahat, Panginoon, na naaabot, Panginoon, ng awiting ito, ng service, Panginoon, ito, ng pagsambang ito, O God. Mangusap ka, Panginoon, sa puso ng bawat isa. We thank you, Jesus. We love you, O Lord. We praise you. In Jesus' name, all this we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah.
Panginoon, tayo pinagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay dinako muli sa araw na ito. Kung sa lahat ay sama-samang dumulog sa Diyos at manalangin. Ama naming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay minsan pa sama-samang dumadalangin sa inyo. Pinag-uugnay po namin ang aming pananampalataya na kahit kami po ay magkakalayo, ang Espiritu mo ang nag-uugnay sa amin at pinag-aalab ang aming damdamin upang kami ay sumamba sa inyo. Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat ang pagsamba ay hindi nalilimitahan sa loob ng bahay-sambahan. Pwede kaming sumamba kahit sa ang lugar at pwede kaming magkasama-sama kahit magkakalayo dahilan po sa makabagong teknolohiyang ito namin pong nagagamit. Naniniwala kami, Panginoon, ito'y bahagi ng inyong pong plano sa aming buhay, bahagi ng inyong pong magandang plano sa iyo pong church kung saan ay meron kang gagawing dakilang bagay. Hindi lamang, Panginoon, dito po sa aming pong bahay-sambahan o sa iglesia po ng MCBC, kundi naniniwala po ako sa buong iglesia, sa kalaganapan, sa buong mundo, meron kang dakilang bagay na ginagawa. Sa kabila ng pandemic na ito, Panginoon, dito, Panginoon, makikita namin kikilos ang iyong makapangyarihang kamay upang ipadama sa mga tao na ikaw ay isang Diyos na buhay, makagagawa higit sa kaya naming isipin o hilingin. Kaya aming amang Diyos, magtindig at mangalat ang iyong pong mga kaaway. Samahan po ninyo kami, tanggapin niyo po ang aming pong mga buhay na inihandog namin sa inyo bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa inyo. Ito ang katampatan naming pagsamba. Maraming salamat po sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Umaga pong ito ay ang aking pong gustong talakayin. Ibinigay po ng Panginoon sa akin ay the hindrances why people do not experience the power of His resurrection. Mga hadlang, mga bagay na nagiging hadlang, bakit ang mga tao, Kristiyano man o hindi, ay hindi po makaranas ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Sayang, ano ho? Sayang. Ito pa naman din ang climax ng ministry ni Jesus, yung kanyang pagkabuhay na maguli. Pero hindi nararanasan ng maraming mga tao. Kahit po yung mga nakakaalam na ng pagkabuhay ni Jesus, hindi rin po nararanasan ang kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Kristo. Bakit? Meron po akong tatlong dahilan na ibabahagi po sa atin at ako'y naniniwalang ito po'y makakatulong po sa atin. Baka ho, isa dito sa mga dahilang ito, dahilan din natin. Okay, number one, people don't give importance to the words of Jesus. Yan. People do not give importance to the words of Jesus. Hindi po pinahalagahan ng mga tao ang sinasabi ng Panginoon ni Jesus. Bakit ko po nasabi yan? Alam po ba ninyo na ang pagkabuhay na maguli ni Jesus ay hindi lamang 3 beses binanggit ni Jesus. Sa mga alagad, 3 beses. Ang na-record lang po sa Bible na po, meron po siyang 3 beses. Aside from the prophecies, may mga prophecy na po sa Old Testament na sinasabi na si Jesus ay mabubuhay na maguli. Isa pa dyan yung binanggit niya po noong tungkol po sa kay Jonah nung humihingi ang mga Hudyo ng mga tanda. Ano yung tanda na may pakikita mo sa amin? Sabi niya, hindi ko ibibigay ng tanda maliban doon sa tanda ni Jonah na siya ay 3 days doon sa sa tiyan ng malaking isda. Ano po? So yun po ibig sabihin after 3 days si Jonah ay lumabas doon po sa tiyan ng isda. So yun din po, bagaman yun ay kailangan pa ng interpretation, so mahirap pong intindihin sa panahong yon, so naintindihan po natin. Pero, ang isa pong nakakalungkot, personally, verbally, binanggit po ng Panginoon sa mga alagad ang mga bagay nito, pero mukhang hindi nag-sink in sa kanila pong isipan. Parang narinig lang nila, pero walang epekto, walang dating, parang lumampas lang. Tingnan po natin ang ilang pong mga occasions na yan. Simulan po natin sa Matthew 16. Matthew 16, (21 to 23).
Matthew 16:21 to 23. Basahin ko po dito sa akin pong New King James Version. Sabi po rito, verse 21, "From that time Jesus began to show to his disciples that he must go to Jerusalem and to suffer many things from the elders and the chief priests and scribes, and be killed and be raised the third day." Isipin po ninyo, sinabi na ni Jesus, nagsimula na doon, sabihin niya, pupunta siya sa Jerusalem, huliin siya, parurusahan siya, papatayin siya, at siya ay mabubuhay sa ikatlong araw. Alam po ba niya, pagkasabi niya, nirebuke siya ni Peter. Sabi sa verse 22, "Then Peter took him aside and began to rebuke him, saying, Far be it from you, Lord, this shall not happen to you." Ang galing, ano? Nagmamalasakit si Pedro, pero sabi niya, ito po, no, nagkamali ng malasakit siya. No? Magandang intention, no? Good intention si Peter, but it does not guarantee na tama yung kanyang good intention. Ano po, yung palang kanyang good intention, hindi galing sa Diyos. Galing pa to sa kaaway at hindi pwedeng palampasin ni Jesus ang bagay na yun. Kaya nirebuke siya ni Jesus. Ano sabi ni Jesus sa kanya? Verse 23, "But he turned and said to Peter, Get behind me, Satan, you are an offense to me, for you are not mindful of the things of God, but the things of men." Diba? Nakakalungkot. Ito si Pedro, very aggressive. Ano? Talagang siya po ay on fire na on fire. Sabi niya, hindi maaari yan. Hindi mangyayari yan. Ang ganda ng motibo ni Pedro. But, sad to say, it is against the will of God. Kaya siya po inirebuke. Sabi ni Jesus, lumayo ka, Satanas. Kakatakot yan, ano? Kapag pala tayo ay nagsasalita o gumagawa ng mga bagay na salungat sa kalooban ng Panginoon, ang ibig sabihin pala niyan, tayo po ay nagpapagamit kay Satanas. And Satan is starting to move upon our lives. And sad to say, habang kumikilos pala Satanas sa ating buhay, nakaka-impluwensya tayo sa ibang tao upang lakaran din nila yung plano ni Satanas. Tandaan natin, no? Good intention. May magandang intention si Peter. Para sa kanya, ito yung maganda. Kaya nga lamang, hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. So habang nagsasalita si Jesus na sinasabing, ako'y pauliin sa Jerusalem, parurusahan, papatayin, mabubuhay, ikatlong araw, hindi naging maliwanag sa kanila. Sa halip ay kinontrapan ni Pedro itong salita po ni Jesus. Okay, Matthew 17:22 to 20, sabi na, "Now while they were staying in Galilee, Jesus said to them, The Son of Man is about to be betrayed into the hands of men, and they will kill him, and the third day he will be raised up." And they were exceedingly sorrowful. Ayan. Binanggit muli ni Jesus, second time po yan na kanyang binanggit, ito maganda na po epekto sa kanila, nalungkot na sila. Medyo naiintindihan na yata nila, no? May epekto na, nalungkot na sila. Kanina, si Pedro, sinasalungat pa niya, pero ngayon, nalulungkot na sila. Pangatlong beses, Matthew 20, 17 hanggang 19. Okay. Sabi po rito, "Now Jesus, going up to Jerusalem, took the 12 disciples aside on the road and said to them," okay, kompleto sila, 12, sinama nila yung 12 alagad, sama ni Jesus, so it is a private conversation between Jesus and the 12 disciples. Sabi niya, "Behold, we are going up to Jerusalem, and the Son of Man will be betrayed to the chief priests and to the scribes, and they will condemn him to death, and deliver him to the Gentiles to mock and to scourge and to crucify, and the third day he will rise again." Pangatlong beses niya pong specific na po ang sinabi dito ni Jesus. Ano po? Inisa-isa niya. Ano daw gagawin sa kanya? "Behold, we are going to Jerusalem." Totoo naman, nagpunta sila sa Jerusalem. "The Son of Man will be betrayed." Ayan, binitrayed siya ni Judas. "To the chief priest and to the scribes, and they will condemn him to death." Ayan, hahatulan ng kamatayan. "And deliver him to the Gentiles." Sino ba nagpumatay kay Jesus? It was the Gentiles, the Roman soldiers, di ba?
to mock and to scourge and to crucify. Lahat po na yon, bagaman na nag-uulok doon ay mga Hudyo, pero ang nagsakatuparan po yan, mga Gentiles. Lahat po yon, nakita nila na nangyari everything. Pero pagdating dito, and the third day, He will rise again, mukhang ito nalimutan nila. Kasi yung lahat na sinabi ni Jesus, nakita nila na fulfill po yun eh. Pero nung pagdating doon sa kahulihan, hindi nila naramdaman na nagbuhay na pala si Jesus na maguli. Mukhang na-ignore nila o nalampasan nila o nalimutan nila yung huling dapat na ma-fulfill. So ibig sabihin po, si Jesus po ay marami na pong sinabi sa kanila, pero it seems that walang epekto sa kanila. Ano po? And they are waiting for some evidence para nila paniwalaan po yun. Okay. So, people don't give importance. Sinabi ni Jesus, personally, verbally, narinig nila na sinabi ni Jesus, pero bakit noong nabuhay na si Jesus, hindi pa nila naiintindihan? Andun pa rin sila, nagkakatipon pa rin sila at hindi nila alam kung anong gagawin. Ayan, mabuti na lang, meron pong mga 3 Maria, o hindi ko alam kung ilang Maria po yun, na nagpunta doon. Kaya lang mali pa rin. Bakit? Ito po yung message ni Kuya Jairus last Sunday. Mali ang pinuntahan nila. Okay, ito po yung pangalawa. People don't believe that Jesus rose from the dead. Yan. Noong nangyari na yung pagkabuhay na maguli, hindi pa rin sila naniniwala. Yan, hindi pa rin sila naniniwala. Okay, tingnan po natin ang ilang pong mga references po niyan. Ano po? Luke 24:1-12. Luke 24:1-12. Now, on the first day of the week, very early in the morning, they and certain other women with them came to the tomb, bringing the spices which they had prepared. But they found the stone rolled away from the tomb. Then they went in and did not find the body of the Lord Jesus. And it happened, as they were greatly perplexed about this, that behold, 2 men stood by them in shining garments. Then, as they were afraid and bowed their faces to the earth, they said to them, Why do you seek the living among the dead? He is not here, but is risen. Remember how he spoke to you when he was still in Galilee. Take note, sabi ng angels, dalawang lalaking tumayo sa kanila, remember. Ano ibig sabihin? Nasabi na sa inyo. Nasabi na sa inyo. Nakalimutan ninyo. Pumunta kayo rito. Wala rito yung pinupuntahan ninyo. You came to the wrong place. Why? Because you have forgotten what Jesus had said. Kaya sabi ni Jesus, remember. Alalahanin ninyo. Ano man sabi ni Lord sa inyo noon? Ano nga ba sabi ni Lord? Kasi nabubuhay pa si Jesus, sabi niya, doon tayo magkita-kita sa Jerusalem. Hindi dito sa libingan. So magkakaroon dapat sila ng tagpuan some other place, not on the grave, not on the tomb. Diba? Kaya sabi, ba't yung hinahanap yung patay? Yung buhay sa lugar ng mga patay. Wala siya rito. Kaya sabi, remember, alalahanin ninyo. Yan ang problema po sa atin. Ang daming sinasabi si Jesus sa atin, nalilimutan natin. Di ba? Kaya po tayo namumuhay ng talunan because of the words of Jesus na hindi natin binibigyan na importansya, ini-ignore natin to the point na atin pong nalilimutan. Pero salamat, meron pong mga angels na nagpapaalala sa atin. Kaya pagka may nagpapaalala sa atin ng words of God, consider them as angels sent by God for us to put in our remembrance what Jesus has spoken to us. Ayan. Kaya pasalamatan nyo pag may nagre-remind sa inyo, pag may nagre-rebuke sa inyo, pinapaalala yung word of God, huwag niyong pagalitan. Pasalamat tayo. Ay, salamat po, naapaalala nyo sa akin. Ito nga pala sabi ni Lord. Di ba? Kaya sabi dito,
Ano sabi ni Jesus? The Son of Man must be delivered into the hands of the sinful men and be crucified, and the third day rise again. Verse 8, and they remembered His words. Saka lang nila nalaman, ay oo nga. Ito nga pala yung sinabi ni Jesus. 3 times sinabi ni Jesus na siya mabubuhay na maguli. Hindi po ba? Okay. Then they returned from the tomb and told all these things to the 11 and to all the rest. It was Mary Magdalene, Joanna, Mary the mother of James, and the other women with them who told these things to the apostles. And their words, take note again, ito naman po, mga alagad. And their words seems to them like idle tales. Mga alamat, mga kwento, mga chismis, mga imbento. Idle tales. Alam niyo ba yung idle tales? Parang mga fairy tale, ano? Mga fairy tale, yung merong mga engkantada, merong mga prinsesa, hinalikan ng ano. Fairy tales. Nagpapakita ng mga magagandang buhay na hindi akma sa realidad ng buhay. Tawag doon, mga fairy tales, magagawa-gawang kwento na pinapaasa ang mga tao ng magandang buhay. Pero pag inilapat mo sa pangkaraniwang buhay, hindi pala ganun katotoo yun. Those are fairy tales. Tapos sasabihin, and they live happily ever after. Diba? Yan ang mga fairy tales. Kaya nung nagsasabing, nabuhay si Jesus, ano yan, fairy tale? Isang patay na buhay? Bye. Nalimutan nga kasi nila. Mabuti itong mga babae na ito, naniwala, naalala na, o nga. Diba? Nung sinabihan nung dalawang, sabi dito, verse 8, and they remembered. Ngayon, nung sinasabi na nila ito, doon sa mga alagad, sabi na parang mga idle tales lang ito. And they did not believe. They did not believe. But Peter arose and ran to the tomb, and stooping down, he saw the linen cloth lying by themselves, and he departed, marveling to himself at what had happened. Yan. So si Pedro, So nagtatakbo siya. Kailangan niya ebidensya. Kaya pagpunta niya na, wala nga ang tao. Wala na yung bangkay. Tapos yung kanyang pinambalot, nakita na andon. Oo nga, no? Ba't nawala? Kasi kung yung bangkay ho ay ninakaw, kung yung bangkay ay ninakaw, kasama dapat yung pambalot. Alam nga naman, hubarin pa yun, dalhin yung bangkay ng hubad. Di ba? Nakita niya, yung ibinalot, yung linen cloth na ibinalot, andoon, naiwan. Imposible naman, pag si Jesus, ikaw man yung nakabalot, nabuhay ka na maguli, alam nga lumakad ka na nakabalot. Di ba kalakad? Kailangan mong tanggalin yun. Di ba? Kaya nung makita ni Peter, andito nga yung mga damit. Yung linen cloth. Iniwan. So, hindi siya ninakaw. At yung pinagbibintangang magnanakaw, yung mga alagad, sila nga yung nagulat. Wala nga dito. Kaya marami ho tayong mga bagay na dapat maintindihan po dito sa sitwasyon na ito. Okay. So, yun po, isa po sa account kung saan po makikita ho natin, hindi po naniwala. Yung pong mga kababaihan, sina Maria and company, nagpunta doon. Hindi sila naniwala doon. Mabuti lang, may lumitaw ng mga angels of the Lord. Sinabi, huwag nyo dito hanapin. Yung buhay, huwag nyo hanapin sa lugar ng mga patay. Alalahanin nyo. Tapos biglang, oo nga, naalala nga nila. Tapos, siyempre, dahil naalala nila, dati sa good news, kailangan mong i-report yung good news. Punta sila sa mga alagad. Pagdating doon sa mga alagad, sinabi, nabuhay si Jesus. Anong klaseng fairy tale yan? Anong klaseng kwento yan? Pero si Pedro, excited siya, takbo siya. Sa nakita, may ebidensya. Wala nga dito yung bangkay. At iniwan ang damit, iniwan ang pambalot. Okay. Another situation, verse 13, chapter 24 pa rin ng book of Luke, verses 13 to 27. Now behold, 2 men were traveling that same day to the village named Emmaus,
which was 7 miles from Jerusalem. Malamang itong 7 miles na ito mula sa Biga, sa may PMI hanggang Tagaytay. More or less po, ganyan kalayo yan. Okay. And they talked together of all these things which had happened. So, pinag-uusapan nila, no? Kukwentuhan sila habang naglalakad sila doon sa daan papuntang Emmaus. Nag-uusap sila tungkol doon sa nangyari. Kapapangyari pa lamang, 3 days ago, may si Jesus hinuli, nilitis, pinako sa krus. Ano po? So, nag-uusap sila. Verse 15, so it was while they conversed and reasoned that Jesus himself drew near and went with them. Wow, si Jesus lumapit, sumabay sa kanila sa paglalakad. But, okay, take note ha. But, their eyes were restrained so that they did not know Him. Hindi nila nakilala. Wow. Grabe yun, ano? Sino sa inyo? Nakasabay nyo na si Jesus, hindi nyo pa namalayan. Kasama nyo na pala yung angels of the Lord, hindi nyo pa namalayan. Yung bang, may kasama ka na pala makakatulong sa iyo, hindi mo pa namalayan. Diba? Meron tayong mga ganon, ano? Kung nalaman ko lang sana na yun, sana ganito ginawa ko. Diba? So, nag-uusap sila, nagkukwentuhan, lumapit si Jesus. Tapos, sabi ni Jesus lang, what kind of conversation is this that you have with one another as you walk and are sad? Then the one whose name was Cleopas answered and said to him, are you the only stranger in Jerusalem that have you not known the things which happened there in these days? Ikaw na lang ba hindi nakakaalam? Lahat na yon, buong Jerusalem and the surrounding regions, alam na ho yung pangyayari. Kalat na kalat na ho. Viral ho yan. Siguro kung may Facebook na noon at may YouTube, malamang yan ay international issue na. Pero dahil wala pa unong internet, puro words of mouth lamang, pasa-pasa. Ayan. Ibig sabihin, kaya kumalat yun, marami yung mga chismosa huron. Pinasa-pasa, kinuwento. Lumaganap na doon sa buong region. Kaya nagtataka tong dalawa, ba't hindi mo alam? Kahit batang maliit, alam na yung nangyaring yan. Baka nga pati yung mga asong pag-alagala, alam na rin yung pangyayari. Ikaw na lang hindi nakakaalam. Taga saan ka ba? Okay. Wala ho yun, ha? Baka hanapin nyo sa Bible yung taga saan ka ba. And he said to them, what things? So they said to him, the things concerning Jesus of Nazareth, who was a prophet, mighty indeed, and word before God and all the people, and how the chief priests, so kinuwento na nila, ito nangyari, detalyado, ang daming sinabi nila, kinuwento, doon sa taong nakaranas. Okay ba yan? Kinukwento nila kay Jesus, yung ginawa kay Jesus, na hindi nila nalalaman, ang pinagkukwentuhan nila, siya pala yung person na nakaranas ng kanilang kinukwento. Nakakatawa, no? Nakakatawa yung ganong pangyayari. But they are serious. They were serious during that time. Kasi nga, hindi nila nakilala. Pwede pala yun, ano? Pwede pala, no? Kasama natin si Jesus, hindi natin alam. Habang ikaw ay namumroblema tungkol doon sa pangyayari, iniisip mo, bakit nangyari yan? Si Jesus pala yung kasama mo, hindi mo namamalayan. Ito na pala yung proof of your hope. Kasama mo, naglalakad ka, parang yung awitin ng footprints in the sand. Diba? Sino sa inyo nakaalam ng footprints in the sand? Kung hindi nyo pa alam yan, isearch nyo sa internet. Yung awitin ng footprints in the sand, kinantayan ni Guy and Ralma. Yun po yung, kung hindi ako nagkakamali, yun ang original na ano, ang ganda-ganda po ng pagkakaano na yan. Ano? Binata pa ako nung marinig ko yun, bumili ako, lumabas ako ng Maynila. Oh. Naghanap po ako doon ng tindahan ng mga tape, ano? Hindi sa Christian bookstore ko nabili yun. Sa isang ordinaryong music store, bumili po ako ng tape na yon. Ako, lagi kong pinapakinggan po yun. Tuwan-tuwa po ako, blessed na blessed po ako doon sa awitin na yun, Footprints in the Sand. Bakit? Yung mama doon, hindi niya namamalayan, doon sa panahon na siya'y naghihirap, ay binubuhat na pala siya ni Lord. Akala niya, iniwan siya ni Lord. Pero doon pala, binubuhat na pala ng Panginoon. At ako'y naniniwala, marami po sa atin ganyan. Andyan na pala si Lord, kasama pala natin. Bakit? Kasi ang sabi ni Lord, hindi kita iwanan, hindi kita pababayaan. So I believe, marami po tayong mga karanasan, mga mabibigat na karanasan. Nalampasan natin yon, hindi natin namalayan si Jesus pala ang gumawa nun. Si Jesus pala ang tumulong sa atin. Gumamit pala si Jesus ng mga tao
natutulong sa atin. Padala pala ng Diyos yun. Kung minsan nakala natin na nalampasan natin ang problema because of our own strength, because of our wisdom, because of our money. That is not true. Tandaan natin, wala tayong magagawa pag wala po ang Panginoon. We need God. We need Jesus in our lives. So habang sila naglalakad at malungkot na malungkot sila, ano na nangyari dito sa movement na ito? Na in-establish ni Jesus, yung kanilang founder, napako sa krus, inilibing, nasaan na sila? Ano nang gagawin natin? Tayo na susunod, ipe-persecute na tayo. Pero na si Jesus kasama nila. Di ba? Verse 25, and he said to them, "Oh, foolish ones." Ang bigat naman na sabi ni Jesus. Foolish ones, mga hangal. And slow of heart to believe in all that the prophets have spoken. Ought not the Christ to have suffered these things and to enter into his glory? And beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them, in all the scriptures, the things concerning himself. Kaya sabi niya, ano ba kayo? Hindi kayo nakakaintindi. Di ba kayo nagbabasa ng Bible? Di ba kayo nagdadag? Di ba? Di ba kayo tinuturuan ng cell leader ninyo? Nagbasa ng Bible? Ba't hindi nyo naintindihan yan? So ang ginawa ni Jesus, tinuruan niya yung dalawa. Mula sa sulat sa Old Testament, no, the laws and the prophets, in-explain niya. Yan, nagkaroon sila ng Bible study habang naglalakad. Galing, ano? Ayan, yung pinakamagandang Bible study, habang naglalakad, nagba-Bible study. Kanina, ang pinag-uusapan nila yung problema. Ngayon, iba na. Si Jesus na ang cell leader nila, tinuturuan na sila, dinidisciple na sila. May mentoring na habang naglalakad. Ang problema, habang minementor sila ni Jesus, hindi pa rin nila naintindihan. Naintindihan nila yung words, yung sinasabi, because they were acquainted with the scripture. Pero nakakalungkot, hindi nila na-recognize, na-realize, yung katabi pala nila, yung teacher pala na ito pala yung sinasabi sa scripture. Di ba? Okay. Ito maganda, verse 28. Then they drew near to a village where they were going, and he indicated that he would have gone farther. Yan. Okay, andito na tayo sa village. Bye-bye. Maglalakad pa ako. Okay, dyan na kayo. Hiwalay na tayo. Pero verse 20 na, siguro na-bless sila. Siguro na-bless sila. No? Malamang nakita nila, this is a different kind of person. Kasi yung mga sinasabi ni Jesus, nabe-bless sila. Naintindihan na. Kanina, pinagdududahan. Ba't hindi mo alam? Ngayon, nung siya tinuturuan na, ibang dating sa kanila. There is something happening inside them habang nagsasalita si Jesus. Kaya anong ginawa nila? But they constrained him, saying, "Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent." And he went in to stay with them. Sabi nung dalawa, sumama ka muna, daan ka muna dito. Hapon na eh. Kung maglalakad ka, abutin ka ng dilim sa daan. Dito ka na magpagabi. Dito ka na matulog. Ayan, ganda, no? So, iba na yung dating sa kanila. Okay. Now it came to pass at the table with them that he took bread, blessed and broke it, and gave it to them. Ayan. Nung sila'y naghahapunan na, si Jesus ang nanguna. Kumuha siya ng tinapay, pinagpira-piraso ito, pinagpala, pinagpray, tapos pinagpira-piraso, dinistribute. Ano sabi sa verse 31? Then their eyes were opened, and they knew him, and he vanished from their sight. Sayang naman, kailan nila nakilala. Bakit? Malamang andun sila during the Lord's Supper, di ba? Yung Last Supper na yon. Kasi na-realize nila, habang pinagpala na yun, pinagpray niya yung tinapay, pinagpira-piraso, dinistribute sa kanila, mukhang pamilyar to ha. Parang nagawa na namin to. That is the possibility. Di ba? Parang nagawa na namin to. Ang gumawa nito si Jesus. Ganito ginawa ni Jesus. Teka, baka ito si Jesus? Ito nga? Yeah, di ba?
Ano sabi diyan? He took bread, blessed them, broke it, and gave it to them. Verse 31, and their eyes were opened. Doon nabuksan ang kanilang mga mata. Doon nila nalaman. Ito ang problema. Wala. Nag-vanish. Oh, nawala na. Nasaan na yun? Galing, ano? Kumisan, kailangan na talagang ibalik sa history para maalaman natin yung truth. Ano? So, yung kanilang ginawa doon sa Lord's Supper or Last Supper kung tawagin, inulit ni Jesus, kaya doon nabuksan yung kanilang mga mata at naintindihan. Si Jesus nga ito kasi ganitong ginawa ni Jesus. Kaya nung mabuksan yung kanilang mga mata, kaya nga lang nawala na si Jesus, hindi na lang ba kung papaanong nagkuhan, parang naglaho yun. Posible ba yun? Alam po ninyo, marami na hong ganyan sa Bible. Yung biglang nawawala. Ano ho? Ayan, si Elijah, di ba? Nung after niyang maipapatay yung mga prophets ni Baal, kausap niya si Haring Ahas. Tapos sabi niya, Haring Ahas, bilisan mo! At pag hindi ka nagmadali, hindi ka na makakalis, aabutin ka ng bagyo rito, hindi makakalis yung karwahe mo. So, takbo silang gano'n. Sabi mo nangyari? Na-translate si Elijah na wala doon sa lugar, napunta doon sa isang lugar. May mga ganun po sa Old Testament nangyayari na po 'yon. Yung mga nalilipat. Ayan. Malay nyo, may experience nyo rin, ano? Andito ka, bigla nagising ka, nando ka sa Quiapo. Kung may purpose ka doon, ano? Pero kung wala kang purpose, hindi ka dadali ng Panginoon doon. Anyway, mahabang usapin po yan. Pero ganito po, ang ganda, no? Then the eyes were opened, they knew him, and he vanished from their sight. And they said to one another, did not our heart burn within us while he talked with us on the road, and while he opened the scriptures to us? Kaya pala, habang siya'y nagsasalita, there is something happening in our hearts. Meron tayong kakaibang nararamdaman, may conviction. Kaya pala ganon. Ito na pala yun. Sayang kung naalaman lang natin maaga-agad, di sana ang haba ng kwentuhan natin. Diba? Eh, ang problema, nung malaman natin, nawala na. So, anong gagawin nila? Kagaya ng lahat, pag nakakuha ng magandang balita, ikukwento. Ayan, ikukwento, ipapamalita. Ayan. Yung ibang mga tao, pag nakakuha ng masamang balita, ichinichismis. Ito ho, magandang balita, ibinabalita. So they rose up that very hour and returned to Jerusalem and found the 11 and those who were with them gathered together, saying, the Lord is risen indeed and has appeared to Simon. And they told about these things that had happened on the road and how he was known to them in the breaking of bread. So ito na. Maliwanag na. Naniwala na sila. Nung una, hindi sila naniniwala. Pero because the Lord revealed Himself to them, saka lang nila nalaman. So they testified doon sa mga alagad at sinasabi na andyan na nga si Jesus, na buhay na nga na maguli. Sa book of John, John chapter 20, kilala niyo si Thomas, di ba? Ayan. Ang tawag ng iba, Thomas the Doubter. Sa akin po, hindi doubter ang tawag ko kay Thomas. Ang tawag ko sa kanya, sigurista. Sigurista. Kailangan may ebidensya. Okay. John chapter 20, verses 24 to 26. Sabi dito, now Thomas called the twin, one of the 12, was not with them when Jesus came. Hindi siya kasama. So siguro, bumukod siya, humiwalay siya, meron siyang ibang ginagawa, meron siyang ibang agenda, hinapabukod siya doon sa mga alagad. The other disciples therefore said to him, we have seen the Lord. Ayan, nakita na nila. Meron na silang first-hand experience na nakita nila, sinabi nila kay Tomas. Para kay Tomas, mukhang fairy tale din. Ano sabi ni Tomas?
unless I see in his hands the print of the nails, and put my finger into the print of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. Mga alagad na nagsasabi. Nakita namin, ano sabi ni Thomas, maliban yung aking daliri, may suot ko doon sa ano. Anong ibig sabihin? Eto, malamang sinasabi ni Thomas, baka kamukha lang. Baka may kakambal. Baka kamukha lang yan. O baka namalikmata kayo. Ang ebidensya dyan, kung yung kamukha na yan, sinasabi yung Jesus na yan, ay the same na mayroong butas sa kamay, may butas sa katagiliran, maniniwala, yan nga ang Jesus na nakita ninyo. The same Jesus, yung namatay, yan na nga rin yung nabuhay na maguli. Pero pag wala, kamukha lang yan. Tama? Pwedeng, ganun ang ating isipin. Ano? Kasi, para sa kanya, imposible lang mangyari yan. Fairy tale lang yan. Okay. So, and verse 26, and after 8 days his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut. Sarado ang pinto. Pumasok si Jesus. Grabe, no? Tumatagos. Jesus came, the doors were being shut, and stood in the midst and said, peace to you. Ba't hindi mo sasabihin peace to you? Magulat yung mga tao. Siyempre, bigla, saradong pinto, nakapasok. Magugulat ka talaga doon. Nenervyusin ka roon. Lalo na kung inom ng kape, malamay matayin ka pa roon. Di ba? Yan. Peace to you. Then he said to Thomas, reach your finger here and look at my hands, and reach your hand here and put it into my side. Do not be unbelieving but believing. And Thomas answered and said to him, my Lord and my God. And Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. So sila hindi po naniniwala. Pero nung makita nila, naniwala, especially Thomas. Ano po, ang daming sinasabi ni Thomas, pero nung makita niya, lahat ng sinabi niya, burado lahat. Naniwala na siya. Ayan po, natural na ko natin, to see is to believe. So, yun po, naniwala na po sila. Pero dati, they do not believe. Ito yung mga taong sinabihan ni Jesus, 3 times na sabihan, nung nabuhay na, hindi pa rin maniwala unless nakita nila face to face. Pero sabi ng Panginoon, mapalad yung mga hindi nakita, pero naniwala. Kayo ba naniniwala na nabuhay si Jesus? Amen. Mapalad kayo. Kasi hindi nyo nakita, pero naniwala kayo. Di ba? Mas matinding pananampalataya yon. Yung mga alagad, kaya naniwala because they saw. May ebidensya. Tayo, hindi natin nakikita, and yet we believe. Mas matinding pananampalataya yon. Di ba? Hindi natin nakita, hindi natin narinig, but we believe. Because it is the Word of God. Okay, number 3. Bakit po walang kapangyarihan ng resurrection ni Jesus dito sa mga tao? Ito, pangatlo. People opposed the truth about the resurrection of Jesus. People opposed the truth about the resurrection of Jesus. Sinasalungat, Matthew 27, balikan po natin the book of Matthew, the Gospel according to Matthew, Matthew 27, 62 to 66. Ito, na-message ko na po dati, pero gusto ko pong i-ugnay po rito kasi meron pong magandang bagay akong gustong makita po natin dito. Ano po? Sabi rito, nung nakapako na si Kristo, the next day, ano po sabi yan? On the next day which followed the day of preparation, the chief priests and Pharisees gathered together to Pilate, saying, Sir, we remember while he was still alive how that deceiver said, After 3 days I will rise. Therefore command that the tomb be made secure until the 3rd day, lest his disciples come by night and steal him away, and say to the people, He has risen from the dead. So the last perception will be worse than the first. Pilate said to them, You have a guard. Go your way, make it secure as you know how. So they went and made the tomb secure, sealing the stone and setting the guard. Okay.
Eto yung mga Pariseo. Eto yung nagpako kay Jesus sa krus. Punta sila doon sa gobyerno. Punta sila kay gobernador. Gobernador, balita namin, narinig namin, sabi nito, siya raw ay mabubuhay pagkatapos ng 3 araw. Ganito gawin po natin. Ano po, sa permiso po ninyo, palagyan po ninyo ng selyo yung libingan, tapos magpalagay pa ko yun ng mga gwardya para sigurado. Kasi baka ho nakawin ng mga alagad at sabihin nabuhay nga na maguli. Mas matinding magiging problema natin. What's the point? Mabuti pa itong mga kalaban ni Jesus naniniwala. Di ba? Yung mga alagad, face to face, sinabi ni Jesus, ako'y mabubuhay after 3 days. Nalimutan nila yon. Nalimutan nila. Pero itong mga kalaban ni Jesus, hindi nila nalimutan. Mabuti sila naniniwala. Kaya sabi nila, i-secure natin, lagyan natin ng bantay, lagyan natin ng selyo. Naniwala sila. May mangyayari after 3 days. Etong problema. Salungat nga lamang ang kanilang purpose. Not to prove the resurrection, but to disprove the resurrection of Jesus Christ. Hanggang sa nakita na nila, may ebidensya na nabuhay, gawa pa sila ng panibagong kwento para pabulaanan. Matthew 28:11-15. Now while they were going, behold, some of the guard came into the city and reported to the chief priest all the things that had happened. When they had assembled with the elders and consulted together, they gave a large sum of money to the soldiers, saying, Tell them, his disciples come by night and stole him away while we slept. And if this comes to the governor's ear, we will appease him and make you secure. So they took the money and did as they were instructed, and this saying was commonly reported among the Jews until this day. Sa mayor pala sila humingi ng permit. Mayor's permit pala ang hiningi nila. Kaya sabi ng mayor, kung ito'y makakarating sa governor, ako bahala sa inyo. Ayan, Okay. So, anong ibig sabihin? Etong mga sundalo, nakita na nila. Eto na yung mga witnesses. Sinabi na eto yung nangyari. Pero, sa kabila na eto na yung katotohanan, hindi sila papayag na ang katotohanan ay lumabas. Gagawa sila ng paraan para pagtakpan ng katotohanan upang palabasin ang kasinungalingan at ang mga tao ay maniwala sa kasinungalingan. Sayang! Sila yung talagang witnesses nang nakita na lumabas si Jesus, nabuhay si Jesus, yung lumindol, nabuksan yung libingan, lumabas si Jesus. Sila yung mga witnesses, first-hand experience. Credible witnesses. Sayang. Kung sila lang ay nagsabi ng katotohanan, sayang. Sana'y kasama sila sa kingdom of God and they will proclaim the truth. Pero eto, alam na nila ang totoo, mas tinanggap nila yung kasinungalingan. Tinanggap nila yung pera na bumubulag sa katotohanan upang pasinungalingan yung karanasan na yon. Sayang, di po ba? Sayang. Kuminsan tayo rin po ganyan. Alam natin yung totoo, pipiliin natin yung kasinungalingan because of some profit. Or di kaya naman, gagawin natin yan to save our reputation. Ano ba? Yung mapapahiya tayo, dahil ma-expose yung katotohanan, alam natin yung totoo, pero tayo madadamay, pipiliin natin magsinungaling to save ourselves, to save our pride. Sayang. Sana'y kasama silang natala sa Biblia na itong mga taong ito na kasamang nagpatotoo as witnesses ng resurrection ni Jesus Christ. Pero sila po ay naging witnesses of Satan to discredit the resurrection of Jesus Christ. Naging false witnesses sila. Sayang. What is the point? Si Pablo, hindi po kasama sa mga taong ito. Hindi po siya kasama. Sapagkat si Pablo, kasama siya sa mga persecutor. Pero wala siyang encounter kay Jesus. Later on, nung nagkaroon siya ng encounter kay Jesus, doon sa daan papuntang Damasco, simula noon, naging witness na siya ni Jesus.
Why? Nakita niya face to face si Jesus through a vision. At simula noon, nabago yung kanyang buhay. Hindi na sayang. At ang testimony ni Jesus, ano sabi niya? That I may know Him and the power of His resurrection. Yan na po ang testimony ni Paul. Ano po yung atin pong text na lagi nating binabalik-balikan. Sabi rito, Philippians 3 verse 10, that I may know Him and the power of His resurrection, the fellowship of His suffering, being conformed to this death. Sabi niya, gustong-gusto kong makilala siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na maguli. Habang yung mga sundalo naman na nakita yung pagkabuhay na maguli, dininay pa nila. Pero si Pablo, sabi niya, gusto kong maranasan, gusto kong makilala pang muli si Jesus. Why? Because the power of His resurrection is very powerful. At ito'y gumagawa ng himala, at ito'y bumabago sa buhay ng tao. Kaya si Pablo na bago ang buhay, yung mga sundalo, yung mga pariseo, mga eskriba, na natili sa kanilang kasalanan. And they perish with their sins. Sa buhay po natin, gayahin po natin yung sinabi ni Jesus kay Thomas. Sabi ni Jesus kay Thomas, naniniwala ka kasi nakita mo. Mapalad yung hindi nakakita, pero naniwala. Katulad natin, hindi natin nakita, but we believe. Dahil doon, nararanasan natin yung truth and the power of the resurrection of Jesus Christ. Hindi lamang siya isang truth na pinaniniwalaan natin. Hindi lamang siya isang fairy tale na ang gandang pakinggan. But it is a reality that we have experienced. We are experiencing from day to day the power of the resurrection of Jesus. Kung hindi natin paniniwalaan at hindi natin lalakaran, walang kapangyarihan yan sa atin. Pero kung paniniwalaan natin, lalakaran natin, i-apply natin sa ating buhay, we will experience the power of the resurrection of Jesus Christ. At mamumuhay tayong matagumpay. Ano man nangyari. Even in facing this COVID-19, this pandemic, we will face this with a victorious life. Sa mga viewers po natin, anong sinasabi ng Panginoon sa iyo? Anong tinuturo ng Panginoon sa iyo? Naniniwala ako marami sa ating mga nanonood may problema ngayon. May pinagdadaanan ngayon. Meron siya mga bagay na hindi niya may paliwanag sa kanyang buhay. Meron kang mga iniisip na ilang beses mo nang inisip, wala kang makitang solusyon. Wala kang makitang linaw, wala kang makitang liwanag. Let us apply the power of the resurrection of Jesus Christ. Kung papaanong tinalo niya, pinawalang bisa niya ang kamatayan, ano pang problema ang hindi kayang talunin ng kamatayan, ng pagkabuhay ni Jesus. Opo. Huwag na nating salungatin at huwag na nating hayaang mawalan ng kapangyarihan ng pagkabuhay ni Kristo. Hayaan nating ito'y magkaroon ng buhay sa atin. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, sa pangalan ng anak na si Jesus, kami po'y lumalapit at patuloy na kinikilalang ikaw ang aming Panginoon, tagapagligtas tayong pong buhay. Ang iyong anak na si Jesus na siyang namatay para sa amin na hindi na natiling matay kundi nabuhay na maguli. Pinawalang bisa niya ang kamatayan, ang pinakamabigat na kalaban namin. Kaya Panginoon, kung ang kamatayan ay tinalo niya, ano pang hindi niya kayang talunin? Salamat po Panginoon sapagkat kahit hindi namin nakita si Jesus, naniwala kami. At ang sabi niyo po kay Tomas, mapalad yung mga hindi nakakita pero naniwala. At itong amin po Panginoon pinangahawakan, naniniwala mapalad kami. Sapagkat hindi namin nakita pero kami po'y naniwala. Kami sumampalataya. Tinanggap namin siya bilang Panginoon tagapagligtas. So we believe that the power of the resurrection of Jesus Christ is moving in our lives. Kailangan lang namin itong panghawakan at kailangan namin i-apply sa buhay po namin upang maranasan po namin. Na kahit hindi namin nakita si Jesus, ito ay magkakaroon ng buhay sa aming buhay at later on, haharap kami sa inyo, makikita rin namin si Jesus face to face. Maraming salamat po. Lord, sa mga viewers po namin, mayroong pinagdadaanan, may problema,
Father, I pray, let the power of the resurrection of Jesus Christ be applied upon their lives. Yung victory over sin, victory over death, maranasan nila na magkaroon ng victory sila over their problems, over their struggles, over all the stresses that they are experiencing right now. Panginoon, malampasan po ang mga bagay na yan. Lord, bigyan niyo po ang bawat isa sa amin ng pananampalataya. Pananampalatayang sobrang lawak na kaya nitong balutin ang lahat ng problema na meron kami at ang makikita namin ay ang tagumpay ni Kristo sa aming pong mga buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa mabiyayang mensahe po ng ngayong araw. At patuloy po tayo magpuri sa ating Panginoon. At basahin ko po sa mga Kawikaan 3:9-10. Proverbs 3:9-10. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyo ring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na matutuyuan. Yan, salamat po sa Panginoon. Dalawa po yung utos po dito na sinabi. Sabi po dito ay pangaralan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng ating mga kayamanan at mula sa ating pinakamainam na ani ay sharing handugan. So ngayon po ay pagkakataon na po natin na maibalik sa Panginoon yung pong mga blessing na natanggap natin na itong mga nakaraang araw na ito. At ito po ay yung ating ikapo, ang 10% po ng ating blessing na natanggap. At out of our faith naman po ay yung ating handog. Yung ating handog para sa ating Panginoon. Ito po ay iba pa po sa ating tithes. Ito po ay offering. Yan. At mayroon din pong dalawang pangako na binigay ang Panginoon dito. Sabi po dito ay, ang kamalig natin ay lagi nang aapaw. So napakasarap pong pakinggan. At isa pa po, yung ating inumin ay hindi na nga matutuyuan. Ibig sabihin, yung ating blessing na matatanggap ay talagang overflowing. Ayan. Yung kamalig natin ay talagang aapaw, overflow of blessing, and then hindi na siya matutuyuan. So hindi tayo mangangamba na tayo ay mawawalan, na tayo ay magkukulang. Yan, lagi tayong aapaw ang blessing. Sabi nga dun sa camping namin ay sigsig, liglig at umaapaw ang ibibigay ng Panginoon para sa atin. Tayo lang po ay susunod sa Kanya. Nandito po yung ating pong mga paraan. Paano po tayo makakapagbigay ng ating mga handog sa ating Panginoon. Yan, makikita po sa inyong screen yung ating GCash account. Meron po din diyan number and pwede nyo pong isend diyan. So, yan, makikita nyo po. And then, mag-message po kayo. Lagyan nyo po nung message bago nyo po isend yung amount na yan. Kasi para po malaman natin kung sa tithes po yan or sa offering, pwede nyo pong ilagay yung mga exact amount. And then, meron din po tayong BPI account. So, kung hindi po kayo pamilyar sa GCash, pwede po sa BPI account. Or, kung hindi po kayo makapagbangko, pwede nyo po rin iabot sa ating pong mga leaders, yan, cell group leaders, or kina pastor, or kina Ninang Lani, or sa akin, or kay Jairus. Yan, so sa mga leaders po natin, pwede po iabot. Ilagay nyo lang po sa sobre at lagyan nyo po ng note kung ito po ay tithes and offering. At yan po ay makikita po ni Lord kung gaano po tayo nagtatapat sa Kanya at yung siksik, liglig at umaapaw na blessing ay patuloy nating mararanasan. Samahan niyo po sa panalangin para po sa ating mga handog at ikapo. Aming Panginoon Diyos, muli po naming pinagpapasalamat sa iyo, Panginoon, ang patuloy na buhay na taglay namin. At sa pangako niyo, Panginoon, na inyo pong paapawin ang aming mga sisidlan at hindi na kami matutuyuan, Panginoon. Hindi kami magkukulang, Panginoon, dahil ito ang pangako mo sa amin, Panginoon. Lagi namin kiniklaim, Panginoon, ito
na may pagpupulit pasasalamat pagkat wala po kaming magagawa kung hindi nyo po kami sasamahan. I-bless nyo po ang aming mga kalusugan, Panginoon. Ilayo nyo kami sa pandemic, sa sakit na COVID, Panginoon. At patuloy na makapagtrabaho kami, magawa namin ang aming mga ginagawa sa araw-araw upang patuloy na makapag-supply din kami sa aming mga pamilya, O Diyos. Ang aming mga pinagkukunan, mga trabaho at mga negosyo, O Panginoon, ay inyong palalaguin dahil ito ay yung pangako rin sa amin. Salamat, Panginoon. Binabalik namin sa iyong pinamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Waitin po natin ang doxologia. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at tumagbag sa atin. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong samahan habang tayo namumuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen, amen. Magandang umaga po sa atin lahat.